Sino nga ba ang pinakamalakas na Shadow Soldier ni Jinwoo? Dahil sa episode na ito ay masasaksihan natin ng pagdating ng The Strongest Shadow Soldier, the Grand Marshal Billion. Matapos ang pagising ni Jinwoo kasama ang tunay na kapangyarihan ng pagiging Monarch of Shadow, na-realize ng King of Snow ang difference sa lakas niya compare kay Jinwoo. Nawika pa niya na para dong pader na hindi kayang akyatin ang namamagitan sa kanila. Nagpalabas ng massive mana circle si Jinwoo upang hanapin ang King of Beasts. Hanggang sa lumaki ito at nang mas lalo pang lumaki to the point na sinakop niya ang buong planetang Earth gamit lang ang kanyang sariling mana para lang hanapin ng King of Beasts. At makikita natin mga lods na hindi ka panipaniwala sa sobrang lawak ng kapangyarihan ni Jinwoo bilang Monarch of Shadow. Kaagad niyang nakita kung nasaan nagtatago ang King of Beasts, habang ang King of Snow napansin niya ang isang opportunity dahil nakatalikod si Jinwoo at ang opportunity na ito para sa kanya ay hindi na mauulit pa. Kaagad naghanda ng isang final blow ang King of Snow gamit ang buong lakas para lang sa isang pagkakataon at isang atake lamang ang kailangan niya para talunin ang Monarch of Shadow. Pinakuwalan ng Monarch of Frost ang kanyang atake na malakidlat sa sobrang bilis papunta kay Jinwoo. Ngunit ang ating bida ay parang wala man lang pakialam kung gaano kalakas ang ataking ito dahil pasimple lamang itong pinigilan in just one hand, at dahil sa sobrang bilis at sobrang lakas ng atake, ang Trident Spear mismo ng Monarch of Frost ang sumuko sa lakas ni Jinwoo na makikitang parang tinupi-tupi ang kanyang weapon habang effortless itong pinipigilan ng ating bida. Hindi makapaniwala ang Monarch of Frost sa kanyang nasaksihang lakas ng Monarch of Shadow at na-realize niyang ang kapangyarihan ng the greatest fragment of brilliant light ang the most powerful sa lahat. Wika ni Jinwoo na huli niyang papatumbahin ang Monarch of Frost, uunahin niya muna ang King of Beasts at sinabing mag-antay ka lang dito dahil babalik ako. Samantalang gamit ang gate na ginawa ng King of Beasts, nagpunta ito sa malawak na kagubatan at wika pa niya na kung hindi daw siya aatras talagang mamamatay siya. Kaya hindi niya na lamang sinayang ang oras sa pakikipagtalo sa Monarch of Frost dahil madedelay lang ang kanyang pagtakas. Kaya magtatago muna siya habang hinihintay ang pagdating ng Monarch of Destruction. Bigla niyang napansin ang aura ni Jinwoo, ngunit wala na siyang takas pa dahil nasa tabi niya na at nakapanghimulsa pa. Wika ng King of Beasts, naamoy daw niya ang death, nararamdaman niya ang kaibahan ng kanilang lakas. Natuto na daw siya sa kanyang karanasan, natatakot siya sa kapangyarihan ng Monarch of Shadow. Kaya yuyuko siya at susunod sa ipag-uutos nito. Yan daw ang sinasabi ng kanyang instinct. Sinabi niya kay Jinwoo, siya ang King of Beasts. Ayaw niyang lumaban sa King of the Dead. Patawarin sana ang kanyang kahangalan at tatanggapin bilang kakampi. Malapit na daw dumating ang mga soldier ng King of Dragon at aapak na ito sa lupa ng Earth. Kaya tutulungan niya ang Monarch of Shadow gamit ang kanyang mga Beast Army. Sagot ng ating bida, magaling. Napangiti ang King of Beasts dahil tinanggap ang kanyang apology. Isa daw itong malaking tanga at huwad. Ang tunay daw na Monarch of Shadow hindi papatawarin ng isang traidor. Hindi lang isang beses siyang nag-traidor sa King of the Dead at tinangkapan niyang wasakin ang vessel nito. Ang mga tao daw talaga ay mayroong isang stupidong kabaitan at kapag darating ang King of Dragon, paggugutay-gutayin niya ang katawan ng Monarch of Shadow. Wika ni Jinwoo, bago niya papatawarin ang King of Beasts, kailangan niya munang isettle ang utang nito sa kanya. Ang kuko daw nito ay tumagos sa kanyang dibdib kaya nagkaroon siya ng 5 peklat. Kaya kung makakaya nitong tanggapin ang kanyang 5 atake, patatawarin niya ito. Nagulat ang King of Beasts sa kanyang narinig, kaya sobra itong nagalit to the point na ipinakita nito ang true form ng kanyang kapangyarihan at naging isa itong giant white wolf at napasabing sino daw ito para paglaruan siya at gawing tanga ang isang King of Beasts. Hinanda ni Jinwoo ang Kamish Dagger at mabilis itong nagdash sa harap ng King of Beasts pagkatapos hindi nito namalayan na tumama na sa kanya ang atake na sobrang lakas dahil pati ang mga punong kahoy ay nagawang mahati ni Jinwoo in just one dash. At biglang napansin ng King of Beasts na tumalsik na pala ang kanyang paa sa talas ng dagger ni Jinwoo at wika pa ng ating bida, mayroon pa siyang 4 na atake. Samantalang nagkaroon ng matinding sagupaan si Ygritte at ang Monarch of Frost habang pinapagaling ni Beroe si Thomas Andre.
Muntik nang matamaan ni Ygritte ang King of Snow gamit ang longsword ng Demon King. Kaya tumakbo muna ang Monarch of Frost dahil alam niyang kahit magagawa niya itong mawasak, babalik at babalik lang ito sa dati hanggat mayroong mana ang Monarch of Shadow. Hinarap ng Monarch of Frost si Ygritte at sinabing huwag daw sayangin ang lakas nito at hanggang kailan ito makikipaglaro sa kanya. Tumayo si Ygritte at binukas ang kanyang kapa. At dito'y bumalik na nga si Song Jinwoo sa battlefield na ikinagulat ng Monarch of Frost dahil dala-dala nito ang dalawang pangil ng Monarch of Fang. Hindi makapaniwala ang King of Snow kung paano natalo ni Jinwoo ang King of Beast ng ilang minuto lamang. Wika ng ating bida, nagawa na niyang patayin ang Monarch of Plague, ang Monarch of Fang, at ngayon ang Monarch of Frost. Ang pagamatay ng tatlong monarchs ay dapat magsisilbing warning sa iba pang monarchs. Nagalit ang Monarch of Frost dahil iniinsulto na naman siya ni Jinwoo. Kaya naghanda ito ng atake ngunit biglang bumaon sa kanyang dibdib ang Demon King Dagger at sinundan nito ng Kamish Dagger. Sinubukan ng King of Snow na gamitin ang kanyang hininga upang magsagawa ng magic spell. Ngunit pasimple lamang itong tinakpan ng ating bida ang bibig ng Monarch of Frost na may naka-imbue na mana sa kanyang kamay at nag-unleash ng slash direkta sa katawan nito. Unti-unting nag-crack ang katawan ng Monarch of Frost hanggang sa unti-unti itong natunaw at sumama sa kawalan. Luminaw ang kalangitan sa pagkamatay ng tatlong monarchs at tinanong ni Jinwoo kay Beru kung nasaan at ano ang nangyari sa tao kanina na nagligtas sa kanya. Napansin ni Jinwoo ang dagger kaya kinuha niya ito upang matingnan. Samantalang napaupo na lamang sa tabi si Song Ilwan sa daming dugo na nawala sa kanya habang unti-unti na rin napupunta sa kawalan ng kanyang katawan. At ito daw ang konsekwensya sa paggamit ng katawan ng isang tao habang ginagamit ang kapangyarihan ng gods. Subalit wika niya, ayos lang, ginawa lang naman niya kung ano ang nararapat. Biglang nag-spin sa harapan ng kanyang dagger at wika ng ating bida kung sa tingin ba nito hindi niya napapansin. Aalis na naman ba ito na walang sasabihin? At tinawag niyang ama si Song Ilwan habang napaluha. At kung umabot ka hanggang dito mga lods, bigyan mo naman ako ng isang like. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang gate. Ipinakita dito si Hunter Song Ilwan na nasa loob ng gate at pagkatapos nitong talunin ang dungeon boss, hindi nito nagawang makalabas kaya tuluyan itong natrap sa loob ng Dimensional Rift. Biglang nagpakita sa kanya ang mga ruler at pinahiram siya ng kapangyarihan ng isang fragment of brilliant light upang pigilan ng mga monarchs. Kasama na dito ang Monarch of Shadow na muling isisilang. Dahil hindi na siya makakatakas pa kaya wala siyang choice kundi tanggapin ang offer ng mga rulers. Muli siyang nakabalik sa Earth bilang isang ruler upang maging messenger in behalf ng fragment of brilliant light. Subalit hindi niya nagawa ang kanyang misyon. Alam niya na magiging worst disaster ang mangyayari kapag hahayaan niya sa katawan ni Jinwoo ang kapangyarihan ng isang Shadow Monarch. Subalit kahit ang tingnan man lang sa malayo si Jinwoo, hindi niya makakayang gawin. Samantalang, ang ruler na gustong pigilan ang Monarch of Shadow ay biglang nagbago ang kanilang puso. At finally, ang The Greatest Fragment of Brilliant Light ay binigyan siya ng utos. Ang utos na protektahan ang Monarch of Shadow. Na-realize ng mga ruler, upang mapigilan ng mga monarchs, kailangan nila ang absolute power ng Monarch of Shadow. At kapag darating ang Monarch of Destruction kasama ang mga army, wala nang iba pang makakapigil nito kundi ang Monarch of Shadow lamang. Hindi niya alam kung saan kakampi si Jinwoo kung makukuha nito ang absolute power. Subalit ngayon, alam na nilang dalawa ang sagot sa katanungan. Nakakampi ang kanyang anak sa sangkatauhan. Ayaw niyang makita ni Jinwoo ang kanyang bad sides bilang ama at tinanong niya kung galit pa ba ito sa kanya. Sagot ni Jinwoo na galit siya minsan. Humingi ng tawad si Song Ilwan sa kanyang anak. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang ama na lagi daw itong nasa kanyang isipan. Iniisip niya ang kanyang ama nung nagsimula siyang maging hunter. Iniisip niya ito sa bawat bingit ng kamatayan. Iniisip niya ito sa bawat pag-uwi niya sa bahay upang makita niya lamang ang kanyang ina at kapatid. At napawikang, ayoko sa'yo subalit namimiss kita. At tinanong ito ni Jinwoo kung namimiss rin ba nito ang kanyang pamilya. Nagulat si Song Ilwan at hindi ito napigilang mapaluha at sinabing parati daw niyang namimiss ang kanyang pamilya, not in a single moment na nawala ito sa kanyang isipan. Kahit hindi siya nakikita ng kanyang pamilya, subalit kung makikita lang niya ito sa malayo, sapat na sa kanya upang siya ay maging masaya. Tumayo si Song Ilwan at kahit wala na ang kabilang braso nito, niyakap niya ang kanyang anak. Habang si Jinwoo hindi napigilang mapaluha na muli niyang nakayakap ang kanyang ama.
nag-clench ang braso ni Jinwoo sa galit at tinanong kung ang mga ruler ba ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama pagkatapos itong gamitin. Sagot ni Song Il-won habang napangiti ito sa saya, binigyan lang siya ng pagkakataon ng mga rulers at pinili niya ang tamang choices, ang choices na protektahan ng kanyang anak. Wika ni Song Il-won sa kanyang anak na sana nabigyan pa siya ng oras para kay Jinwoo at sa kanyang pamilya, kaya humingi siya ng tawad dahil hindi niya na ito magagawa. Hindi siya naging magaling na ama para kay Jinwoo. Habang tuluyan ng naglaho ang katawan ni Song Il-won at napunta na ito sa kawalan at naiwan na lamang si Jinwoo na nag-iisa. Hindi niya na nagawang mahawakan ng kanyang ama kaya nag-clinch na lamang ito at sumigaw sa galit. Samantalang ang ina ni Jinwoo ay nakatingin sa bintana at sinasabi nito kay Jin-ah na lumipat na sila ng bagong bahay habang lumuluha ang kanilang ina. Sumigaw si Jinwoo sa kalangitan at tinawag niya ang mga monarchs at sinabing sisiguraduhin niyang magbabayad ang mga monarchs sa nangyari sa kanya sa araw na ito. Ito ang araw kung saan umiyak ang Shadow Monarch sa sobrang galit at minarkahan ang simula ng kanyang digmaan laban sa mga monarchs. Si Thomas Andre ay naging maayos ang kalagayan. Ang mga ambulansya ay kaagad dumating upang matransport ang mga sugatan papuntang hospital, habang nakauwi na si Jinwoo sa kanilang bahay at niyakap niya ang kanyang kapatid at ina. Samantalang si Baek Kyun-ho at Choi Jong-in ay tumulong upang linisin ang city, habang si Chairman Woo Jin-chul minaiging minomonitor ang city at naaalala niya ang sinabi ni Jinwoo sa kanya na nanunumpa itong papatayin nito ang pumatay kay Chairman Go Geun-hye. At saka na daw si Jin-chul magpapasalamat kapag nagagawa niya ito at na-realize niyang ang Ice Elves ang pumatay sa former Chairman Go Geun-hye. Official nang inulot ng Hunter Association na patay na ang tatlong beast at ang mga damage ay unti-unti nang nalinis. Subalit ilang araw lang ang nakalipas, isa na namang disaster ang muling nagpakita. Nagtipon-tipon ng lahat ng mga hunters sa buong mundo upang abangan ang pagbubukas ng napakalaking gate at nag-participate dito ang 7-star hunter Liu Zigang kasama ang mga Chinese hunter, ang national level hunter na si Thomas Andre kasama ang Scavenger Guild. Habang minamasdan ni Jinwoo ang malaking gate, lumapit sa kanya si Cha Hae-in. Wika ni Cha Hae-in na ngayon lang niya napansin na parang kinakabahan daw si Jinwoo. Napansin ng ating bida na malapit nang nagbubukas ang gate at naghanda na rin ang lahat ng mga hunter sa paparating na kalaban. Nakita ni Jinwoo ang isang maitim na pakpak, habang nakikita naman ng mga hunter ang napakaraming army at hindi daw ito mabibilang sa sobrang dami. Samantalang si Jinwoo ay nagulat sa kanyang nakita dahil nakita niya ang mga Shadow Soldier. Lumabas ang napakaraming Shadow Soldier at mga naglalakihang dragon. At heto na nga mga lods, lumabas ang the strongest Shadow Soldier, the Grand Marshal Billion. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!